basura. Iyan ang turing sa akin ng lalaking pinangakuan kong mamahalin habang buhay. Habang tinitiis ko ang lamig ng kaning lamig nilulunod niya sa hiyas at halik ang kanyang kabit. Akala nila ay talunan ako ang asawang walang silbi. Ngunit hindi nila alam hawak ko ang mitya ng kanilang pagbagsak. Sino ngayon ang tunay na pulubi? Ibigay mo na lang iyan sa asawa ko, para tumahimik. She's just like a house pet, Bianca. Magbigay ka lang ng mamahaling laruan, kakawag na ang buntot niyan, at kakalimutan na 3 araw akong hindi umuwi. Ang boses ni Rafael ay parang bilyon-bilyong piraso ng bubog na pumasok sa pandinig ni Althea. Nakatayo siya sa dilim ng kanilang kusina. Hawak ang isang mangkok ng mainit pang sinigang na hipon ang paboritong ulam ng kanyang asawa. 3 gabi niya itong ininit, 3 gabi siyang hindi natulog sa pag-aakalang baka sa susunod na oras ay dumarating na ang sasakyan nito sa tapat ng kanilang gate. Namumula ang kanyang mga daliri bahagyang napapaso sa init ng seramika, ngunit tila mas nagbabaga ang hapdi sa kanyang dibdib. Dahan-dahang pumasok si Rafael sa loob ng mansyon, bitbit ang amoy ng alak at banyagang pabango ng babae. Hindi man lang niya tinapon ang tingin ang asawang kanina pa naghihintay. Sa halip, inihagis niya ang isang maliit na pelos na kahon sa ibabaw ng hapagkainan. Ang tunog ng pagtama ng kahon sa matigas na kahoy ay umaling-awngaw sa katahimikan ng gabi, kasing lamig ng pakikitungo ng lalaking 7 taon niyang pinagsilbihan. Accept it. Yan ang pambili ko sa katahimikan mo. Huwag mo akong tatanungin kung nasaan ako, at huwag mo akong sasalubungin ng ganyang mukha na parang laging namatayan. You should be thankful, Althea. Maraming babae ang gagawin ng lahat para lang sa singsing na yan. Hindi gumalaw si Althea. Ang kanyang paningin ay nakapako sa mangkok ng sabaw na dahan-dahang lumalamig katulad ng kanyang pag-asa. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod, ang panunuyo ng kanyang lalamunan, na tila may nakabara na matalim na tinik. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itanong kung bakit sapat na ang isang pirasong alahas para bayaran ang lahat ng kanyang pagtitiis, ngunit walang boses na lumabas sa kanyang mga labi. Dahan-dahan niyang ibinaba ang mangkok sa mesa. Ang bawat galaw niya ay tila kontrolado ng isang makinaryang nawalan na ng buhay. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay na marunong magluto, mag-alaga, at magpunas ng luha ng asawa sa tuwing nahihirapan ito sa negosyo. Ngunit para kay Rafael, ang mga kamay na ito ay kasing halaga lamang ng isang kasambahay na binabayaran ng luho. Lumapit si Rafael sa kanya, hinawakan siya sa panga, at pilit na iniharap ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhing hindi maitago. Bakit ba ganyan ka tumingin? Akala mo ba hindi ko alam? You're staying because of the money, right? Kaya huwag kang mag-inarte na parang biktima ka rito. You're just a gold digger in a plain dress. Binitiwan siya ni Rafael nang may puwersa na halos magpasubsob sa kanya sa sahig. Pumasok ang lalaki sa kanilang silid at malakas na isinara ang pinto. Iniwan si Althea na mag-isa sa gitna ng malawak at madilim na kusina. Kinuha ni Althea ang singsing mula sa kahon. Ang diamante ay kumikinang sa ilalim ng ilaw, tila nangungutya sa kanyang kalagayan. Sa isang iglap, ang imahe ng isang mahiyaing asawa ay naglaho. Sa likod ng kanyang mga mata, isang malamig na kaisipan ang nabuo. Hindi alam ni Rafael na ang singsing na ito ay binili gamit ang pondong siya mismo ang nag-aproba sa ilalim ng pangalang Vanguard. Tumingin siya sa bintana kung saan ang anino ng gabi ay tila bumabalot sa buong lungsod. Sa kanyang isipan, isang tanong ang paulit-ulit na naglalaro, isang tanong na may kasamang pait at matinding determinasyon. Hanggang kailan mo kayang tapakan ang pagkatao ng taong lihim na humahawak sa iyong hininga? Nilunok ni Althea ang kanyang huling patak ng luha. Bukas ang luhang ito ay magiging lason na unti-unting uubos sa imperyong itinayo ni Rafael sa ibabaw ng kanyang mga sakripisyo. Hindi pa man tuluyang sumisikat ang araw, ay ramdam na ni Althea ang bigat ng mundong nakadagan sa kanyang mga balikat. Ang tunog ng mabilis at matitigas na hakbang ng mga sapatos na takong ay umalingaw-ngaw sa pasilyo, isang ingay na nagpapatigil sa tibok ng kanyang puso. Alam niya ang ibig sabihin yon. Dumating na ang babaeng nagturing sa kanya na isang mantsa sa marangal na pangalan ng pamilya Monteverde. Pumasok si Doña Remedios sa kusina na tila isang reyna na naglalakad sa gitna ng mga alipin. Ang kanyang mga mata na puno ng mapanghusgang tingin ay sinuyod ang bawat sulok ng silid bago huminto sa mukha ni Althea. Walang bakas ng pagbati, walang kahit kaunting init ng pagtanggap.
Ang bagal mo talagang kumilos, Althea. Kanina pa ako nagugutom at ang dumi ng sahig. Hindi ko alam kung bakit hinayaan ni Rafael na manatili ka rito sa kabila ng pagiging inutil mo. Tandaan mo kung hindi dahil sa amin baka namamalimos ka pa rin sa kalsada pagkatapos mamatay ng ama mo. Ang bawat salita ng matanda ay tila mga karayom na unti-unting itinutusok sa marupok na dangal ni Althea. Ipinagpatuloy ni Althea ang paghahanda ng tsa ang kanyang mga kamay ay nananatiling mahinahon sa kabila ng panginginig ng kanyang kalooban. Sanay na siya sa ganitong uri ng lason. 7 taon na niyang nilulunok ang mga salitang humahamak sa kanyang pagkatao. Huwag mong kalimutan ang utang na loob mo sa amin, Hija. Ang dugong dumadaloy sa mga ugat ni Rafael ay dugong bughaw habang ang sayo ay putik. Pinatira ka namin dito binihisan at binigyan ng pangalan. Pero mukhang kahit anong gawin namin hindi mo talaga kayang pantayan ang antas ng pamilyang ito. Lumapit ang matanda kay Althea at hinawi ang tsaa na inihahain nito. Tumapon ang mainit na likido sa ibabaw ng mesa, isang mantsa na dahan-dahang kumakalat sa puting tela. Look at this, napaka-clumsy mo ni hindi mo kayang gawin ang simpleng bagay ng maayos. Kaya hindi ko masisisi si Rafael kung bakit siya naghahanap ng iba. At least Bianca knows how to carry herself. She is a woman of substance unlike you, na parang palamuti lang na laging may alikabok. Nanatiling nakayuko si Althea tinitingnan ang dahan-dahang pagpatak ng tsaa mula sa gilid ng mesa patungo sa sahig. Ang bawat patak ay parang isang segundo ng kanyang buhay na nasayang sa pag-aalaga sa mga taong kailanman ay hindi siya tinuring na tao. Sa loob-loob niya isang malamig na apoy ang nagsisimulang magliyab. Kung alam lang ni Remedios na ang perang ipinangsusugal nito sa kasino tuwing Sabado ay galing sa mga accounts na siya mismo ang nagmamanipula para hindi mabangkarote ang pamilya. Nakatulala ka na naman maglinis ka na rito at siguraduhin mong nakahanda ang paboritong kape ni Rafael. May mahalaga kaming pag-uusapan. Umalis si Remedios at dumiretso sa sala. Sinundan ni Althea ang anino ng matanda, dala ang basahan upang linisin ang kalat. Ngunit bago pa man siya makalapit narinig niya ang pagring ng telepono ni Remedios. Huminto siya sa likod ng malaking kolumna ng bahay na nanatiling tahimik, katulad ng isang rebulto. Hello, Bianca dear, yes, napag-usapan na namin ni Rafael. Don't worry, iha. Sa darating na family reunion sa susunod na linggo, ikaw ang ipakikilala naming official partner ni Rafael. Deserve mong makilala ng buong angkan, hindi tulad ng isang yan na nakatago lang sa kusina. We will find a way to get rid of her soon. Just be patient, honey. Naramdaman ni Althea ang panlalamig ng kanyang mga daliri. Ang bawat hininga niya ay tila naging yelo sa kanyang baga. Ang pamilyang itinuring niyang sarili, ang pamilyang inalay niya ang kanyang kabataan, at pangarap ay matagal na palang naghukay ng libingan para sa kanya. Ang planong ipakilala si Bianca sa harap ng buong angkan ay hindi lang isang insulto. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan. Dahan-dahan siyang umatras bumalik sa kusina habang ang kanyang mga mata ay nananatiling tuyo. Wala nang luha na lalabas sa mga matang ito. Ang bawat insulto ni Remedios at ang bawat plano ni Rafael ay naging mga hakbang patungo sa isang desisyon na hindi na niya maaaring bawiin. Hinawakan ni Althea ang dulo ng lamesa, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kahoy. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiting hindi makikita ng sinuman sa bahay na iyon. Kung gusto nilang ipakilala ang bagong reyna sa harap ng lahat, sige. Ngunit titiyakin niyang sa gabing iyon, hindi korona ang matatanggap nila, kundi ang katotohanang matagal na nilang ipinagpalit ang kanilang kaligtasan sa isang taong kaya silang ubusin sa isang iglap. Sino ngayon ang tunay na may utang na loob? Ang katanungang iyon ay umalingaw sa kanyang isipan kasabay ng tunog ng orasan, na tila nagbibilang ng nalalabing oras ng kaligayahan ng mga Monteverde. Sa ilalim ng tirik na araw ng Makati, isang kulay abong sasakyan, ang tahimik na huminto sa harap ng isang eksklusibong hotel. Lumabas si Althea mula sa sasakyan, suot ang isang simpleng blusa at pantalon na madalas niyang gamitin sa pamamalengke. Ngunit sa likod ng kanyang mga simpleng kasuotan, ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng takot o pag-aalinlangan. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ng lobby ay may dalang bigat na tila isang hukom na handang magbaba ng hatol. Pumasok siya sa isang pribadong suite kung saan naghihintay ang isang lalaking naka-Amerikana. Ito si Marcos, ang kanyang pinagkakatiwalaang abogado
at kanang kamay sa mundo ng pananalapi. Yumukod ito ng bahagya bilang paggalang sa babaeng sa loob ng maraming taon ay nanatiling anino sa likod ng pinakamalalaking transaksyon sa bansa. Good afternoon, Madam Vanguard. Handa na ang lahat ng dokumentong hiningi ninyo. Ang kumpanya ng asawa ninyo, ang Monteverde Group, ay opisyal ng nasa ilalim ng ating obserbasyon. Isang pirma nyo lang maaari na nating simulan ang pagbawi sa mga ari-ariang lihim nilang tinatransfer sa pangalan ni Bianca. Inabot ni Althea ang mga papel. Sa bawat pahinang binabasa niya, lalong tumitindi ang lamig sa kanyang puso. Nakita niya ang mga pirma ni Rafael, ang mga dokumentong nagpapatunay na ang pondong dapat ay para sa expansion ng kumpanya ay napupunta sa mga luho ng kanyang kabit, mga mamahaling kondo sa sasakyan at alahas. Habang siya ay tinitipid sa panggastos sa bahay, ang pera ng kumpanya ay winawaldas ng lalaking itinuring niyang mundo. Marcus, tell me, magkano ang halaga ng bahay na tinitirhan namin ngayon? Mahinang tanong ni Althea habang nakatingin sa labas ng bintana. Pinagmamasdan ang mga naglalakihang gusali na tila mga higanting nagmamasid sa kanyang pighati. Madam, ang mansion sa Forbes Park ay kasama sa mga ari-ariang ginamit ni Rafael na collateral para sa huling loan niya. Dahil tayo ang nakabili ng loan na iyon mula sa bangko, technically ang bahay na iyon ay sa inyo na. Hindi lang nila alam. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Althea. Ang bahay kung saan siya minaltrato, ang bahay kung saan siya tinawag na palamuti at walang silbi, ay sa kanya na pala. Ang bawat sulok ng mansyong iyon na nililinis niya ng may pagmamahal ay sa kanya, na habang ang mga taong nakatira doon ay mga nangungupahan na lamang sa kanyang palad. I want to wait, Marcus. Gusto kong makita kung hanggang saan ang itatagal ng kanilang kapalaluan. I want them to feel the peak of their success before I pull the rug out from under them. Madam, tumawag din ang opisina ni Rafael. Nagmamakaawa silang makipag-meeting sa Vanguard. Kailangan nila ng emergency capital infusion dahil sa sunod-sunod na pagbagsak ng kanilang stocks. What should I tell them? Tumingin si Althea sa salamin. Inayos niya ang kanyang buhok at tiningnan ang sarili, hindi ang Althea na takot sa biyanan, kundi ang Althea na may kapangyarihang magpabagsak ng isang imperyo. Tell them the Vanguard will meet them. Pero hindi pa ngayon. Sabihin mo gusto kong makita ang kanilang quarterly report at ang kanilang plano para sa pamilya. Let them struggle a bit more. Gusto kong maramdaman ni Rafael ang takot na mawalan ng lahat bago ko tuluyang bawiin ang lahat. Dahan-dahang hinubad ni Althea ang kanyang suot na blusa at pinalitan ito ng isang dekalidad na blazer na nakatago sa suite. Sa loob ng silid na iyon, ang asawang martir ay naglaho. Ang natira ay isang babaeng ang tanging layunin ay ang hustisya. Bago siya lumabas, kinuha niya ang isang itim na folder. Sa loob nito ay ang katotohanang matagal na niyang itinatago, ang katotohanang hindi ang pamilya Monteverde ang nagligtas sa kanya, kundi ang kanyang ama, ang tunay na nagpatakbo ng kumpanya, bago ito nakawin ng ama ni Rafael. Handa na ang sasakyan, Madam, wika ni Marcos. Nang muli siyang lumabas ng hotel, bumalik siya sa kanyang lumang kasuotan. Ngunit ang kanyang tindig ay hindi na tila isang alipin. Sa kanyang pag-uwi, isang malaking sorpresa ang naghihintay sa kanya sa pintuan ng mansyon. Nakatayo doon si Rafael, hawak ang isang bouquet ng mga bulaklak, may ngiting tila nanunuyo. Althea, honey, nasaan ka galing? I've been waiting for you. May magandang balita ako. The Vanguard agreed to look at our proposal. Maliligtas na ang kumpanya natin. Tiningnan ni Althea ang mga bulaklak. Alam niyang ang mga bulaklak na ito ay hindi galing sa pagmamahal, kundi galing sa kagalakan ng isang lalaking akala ay nakahanap na ng bagong pagkukunan ng pera. Isang matalim na ngiti ang ibinigay ni Althea sa kanyang asawa. Talaga, Rafael, I'm so happy for you. Pero sana siguraduhin mong sa tamang tao ka nagpapasalamat. Pumasok si Althea sa loob ng bahay, iniwan si Rafael na nagtataka sa tono ng kanyang pananalita. Ngunit sa loob ng kanyang bulsa, naramdaman ni Althea ang pag-vibrate ng kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Marcos ang bumulaga sa kanya. Madam, may nalaman kami. Hindi lang si Bianca ang balak nilang ipakilala sa reunion. May mas malalim silang plano para sa inyo. Pinapirmahan na nila ang isang deed of sale para sa bahay ninyo sa isang dummy company na pagmamay-ari ni Bianca. Napatigil si Althea sa gitna ng hagdanan. Ang kanyang kamao ay muling naggitngit. Hindi lang nila siya gustong palitan. Gusto nila siyang iwanang walang-wala sa gitna ng kalsada. Ang amoy ng mamahaling pabango, isang matamis at masangsang na amoy na tila nanununuot sa bawat hibla ng hangin,
ang unang bumati kay Althea bago pa man niya makita ang may-ari nito. Sa gitna ng sala nakatayo si Bianca, suot ang isang hapit na pulang damit at may dalang kumpiyansa na tila siya na ang bagong may-ari ng mansyon. Walang pasintabing inilapag ni Bianca ang kanyang mamahaling bag sa ibabaw ng antigong mesa na paborito ng ama ni Althea. Tumingin siya sa paligid nang may pangungutya bago ibinaling ang kanyang mga mata kay Althea na noon ay kasasabit pa lamang ng kanyang apron. "Oh Althea, nandyan ka pala. I didn't see you there. Masyado kasing madilim dito sa loob, parang ang bigat ng aura. No wonder Raphael spends more time in my condo than in this tomb." Hindi sumagot si Althea. Nanatili siyang nakatayo nang tuwid ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa tela ng kanyang apron. Sa loob ng kanyang dibdib, ang bawat salita ni Bianca ay tila isang hampas ng latigo, ngunit pinilit niyang huwag ipakita ang anumang emosyon. "What are you doing here, Bianca?" Wala si Raphael. "He's at the office trying to save what's left of his pride." Malamig na wika ni Althea. Tumawa si Bianca, isang matinis na tawa na tila nagagasgas sa katahimikan ng bahay. "I know, pero hindi si Raphael ang pinunta ko rito. I brought some stuff. You know, my designer clothes. Masyadong sensitive ang mga tela nito para sa laundry shop. And Raphael told me na ikaw daw ang pinakamagaling mag-alaga ng gamit dito. Since wala ka naman palang ginagawa kundi maghintay sa kanya, why don't you make yourself useful?" Inihagis ni Bianca ang isang malaking paper bag sa paanan ni Althea. Naglabasan mula rito ang mga damit na sutla, ang ilan ay mga panloob na alam ni Althea na ginamit ng babae kasama ang kanyang asawa. Ang insulto ay kasing linaw ng sikat ng araw, isang paraan upang ipakita kay Althea kung gaano ito kababa sa kanilang paningin. "Wash them by hand, Althea. Huwag kang gagamit ng machine. And oh, by the way, don't get too attached to this house. Raphael and I were talking and we think this place needs a total renovation. Maybe a modern touch kasi ang baduy na, just like the person living in it." Lumapit si Bianca kay Althea hanggang sa maging ilang pulgada na lamang ang layo ng kanilang mga mukha. "Alam mo, naaawa ako sa'yo. You're holding on to a marriage that's already dead. You think you're the wife in the papers maybe. Pero sa puso ni Raphael, at sa lalong madaling panahon, pati sa titulo ng bahay na ito, ako na ang reyna. You're just a maid with a wedding ring." Tinitigan ni Althea ang mga mata ni Bianca. Sa kabila ng matinding pagnanais na sampalin ang babae na naig ang kanyang pagtitimpi, alam niya ang hindi alam ni Bianca. Alam niya ang tungkol sa dummy company. Alam niya ang tungkol sa bawat sentimong ninakaw nila. "Finish with your speech, Bianca, kasi kung tapos ka na, maaari ka nang lumabas. At dalhin mo ang mga basurang ito. I don't clean after people who have no dignity." Nagbago ang ekspresyon ni Bianca. Ang kanyang ngiti ay napalitan ng galit. Ngunit bago pa man siya makasagot, biglang nakaramdam si Althea ng isang matinding hilo. Ang paligid ay tila umikot at ang boses ni Bianca ay naging malabo, tila nanggagaling sa ilalim ng tubig. Napahawak si Althea sa gilid ng sofa, ang kanyang paningin ay nagdidilim. "What's wrong, Althea? Masyado bang masakit ang katotohanan? O baka naman nag-aartista ka na naman para kaawaan ka ni Raphael?" Panunuya ni Bianca habang tinitingnan ang namumutlang mukha ni Althea. Pinilit ni Althea na tumayo ng maayos. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok, isang kaba na hindi dahil sa galit kundi sa isang bagay na matagal na niyang nararamdaman ngunit pilit na isinasantabi. Nang kumalma ang kanyang paningin, nakita niya si Bianca na papaalis na bitbit ang kanyang bag at ang kanyang mapang-aping halakhak. Nang masiguro ni Althea na wala na ang babae, dahan-dahan siyang umupo sa sahig. Kinuha niya ang kanyang bag at hinalughog ang loob nito hanggang sa mahanap niya ang isang maliit na puting sobre. Ito ang medical report na nakuha niya noong nakaraang linggo, isang lihim na hindi alam ni Raphael, ni Remedios, o kahit ni Marcos. Binasa niya ang mga salitang nakasulat sa papel, ang kanyang mga mata ay napuno ng luha na kanina pa niya pinipigilan. Ang kanyang katawan ay bumigay na sa tindi ng stress at pighati sa loob ng maraming taon. "Kailangan kong bilisan," bulong niya sa sarili habang hinahaplos ang kanyang tiyan. "Hindi ako pwedeng mawala hanggat hindi ko nasisigurong may matitirhan at ligtas ang magiging anak ko." Ang kanyang determinasyon ay muling nag-alab, ngunit may halong takot. Isang malaking revelasyon ang kanyang itinatago, isang buhay na nabubuo sa gitna ng isang gumuguhong pamilya. Isang lihim na kung malalaman ni Raphael ay tiyak na gagamitin laban sa kanya. Tumayo si Althea, pinunasan ng kanyang mga luha
at itinago ang sobre sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang cabinet. Sa labas nagsisimula ng dumilim at kasabay nito ang paglamig ng hangin na tila nagbabadya ng isang malakas na bagyo. Hindi lang pera at kumpanya ang nakataya ngayon. Ang buhay ng kanyang hindi pa isinisilang na anak ang magiging mitya ng kanyang pinakamatinding laban. Labhan mo na lang, Althea. Huwag mo nang palakihin ang gulo. It's just clothes. Hindi ka naman mamamatay kung susunod ka sa gusto ni Bianca. Ang tinig ni Rafael ay walang bakas ng pag-aalinlangan habang nakatingin siya sa tumpok ng mga damit na iniwan ng kanyang kabit sa gitna ng sala. Nakatayo siya doon suot ang kanyang mamahaling kurbata, tila isang haring nag-uutos sa kanyang pinakamababang alipin. Hindi niya napansin ang pamumutla ng kanyang asawa o ang panginginig ng mga kamay nito na nakahawak sa gilid ng upuan. Rafael, buntis ako. Gusto iyang isigaw ni Althea. Gusto niyang sabihin na ang bawat galaw niya ay tila isang pakikipagsapalaran dahil sa hilo at panghihina ng kanyang katawan. Ngunit nanatiling tikom ang kanyang bibig. Alam niyang sa sandaling malaman ni Rafael ang tungkol sa bata, gagamitin niya ito upang mas lalong gapusin si Althea sa kanyang mga kamay o mas malala ituring itong isang hadlang sa kanyang bagong buhay kasama si Bianca. I'm not a laundry woman, Rafael. At lalong hindi ako katulong ng babae mo mahinahon, ngunit matalim ang sagot ni Althea. Lumapit si Rafael sa kanya, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Hinawakan niya ang balikat ni Althea at pilit na niyugyug ito. You're living under my roof. Kinakain mo ang perang pinaghirapan ko. Ang kapal ng mukha mong tumanggi sa pabor na hinihingi ko. Bianca is an important partner of the company now. Ang pagpapasaya sa kanya ay bahagi ng trabaho mo bilang asawa ko. Binitiwan ni Rafael ang kanyang balikat nang may pandidiri bago ito naglakad palabas ng bahay, malakas na isinara ang pinto. Natila ba isang kulog na yumanig sa buong mansyon. Naiwan si Althea sa gitna ng katahimikan. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang telepono at tinawagan si Marcos. Marcos, simulan mo na. Ang butik ni Bianca sa Makati, call in all their loans. Ngayon din, nang hapong iyon habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga naglalakihang gusali, nagtungo si Althea sa isang maliit na klinika sa labas ng lungsod. Hindi niya pwedeng gamitin ang kanilang family doctor. Kailangan niyang manatiling lihim ang lahat. Madam Althea, kailangan ninyong magpahinga. Ang inyong blood pressure ay masyadong mataas para sa isang buntis. Kung magpapatuloy ang stress na nararamdaman ninyo, hindi lang ang bata ang malalagay sa panganib, kundi pati na rin ang inyong buhay, wika ng doktor habang tinitingnan ang resulta ng kanyang ultrasound. Tiningnan ni Althea ang monitor. Doon nakita niya ang isang maliit na tuldok na tumitibok, isang buhay na hindi pa alam ang lupit ng mundong ginagalawan ng kanyang ina. Isang matamis at masakit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang sandaling naramdaman niya na hindi na siya nag-iisa sa laban na ito. Gagawin ko ang lahat, Doc, para sa anak ko, bulong niya. Paglabas niya ng klinika, nakatanggap siya ng isang video call mula kay Marcos. Ipinakita nito ang eksena sa harap ng butik ni Bianca. Nagkakagulo ang mga tauhan at makikita ang isang umiiyak na Bianca habang kinakausap ang mga sheriff na naglalagay ng closed sign sa pintuan ng kanyang negosyo. Ang pondo na ginagamit niya para sa negosyong iyan ay galing sa isang pautang na binili na natin last week, madam. Dahil sa hindi niya pagbabayad ng interes, may karapatan tayong bawiin ang lahat ng equipment at inventory niya, paliwanag ni Marcos. Ito ang unang hakbang. Ang unang pagkakataon na naramdaman ni Althea ang dulas ng kapangyarihan sa kanyang mga kamay. Ngunit ang tagumpay ay panandalian lamang. Nang makauwi si Althea sa mansyon, inabutan niya si Rafael na nagwawala sa sala. Ang lahat ng gamit ay nagkalat. At ang boses nito ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Althea, saan ka galing? Si Bianca? Nawala ang lahat sa kanya sa loob lang ng isang oras. Isang misteryosong kumpanya ang bumili ng mga utang niya at kinuha ang butik niya. Lumapit si Rafael kay Althea. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. May kinalaman ka ba rito? Alam kong wala kang pera, pero alam kong may mga koneksyon ng ama mo noon. Sabihin mo sa akin ang totoo. Hindi pa nakakasagot si Althea nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si Doña Remedios na mumutla at tila nakakita ng multo. Rafael, ang shares natin sa Monteverde Group. Bumagsak ng 10% sa loob lang ng 10 minuto. May nagbebenta ng bulto-bultong stocks natin sa murang halaga. Sisirain nila tayo.
Sa gitna ng tensyon naramdaman ni Althea, ang isang matalim na kirot sa kanyang puson. Ang paligid ay nagsimulang umikot at ang boses ni na Rafael at Remedios ay unti-unting naglaho. Napahawak siya sa kanyang tiyan, ang kanyang mukha ay binalot ng matinding takot. Huwag ngayon. Please huwag muna ngayon, bulong niya, bago tuluyang dumilim ang kanyang paningin at bumagsak ang kanyang katawan sa malamig na sahig sa harap mismo ng naguguluhang si Rafael. Ang laki-laki ng problema natin sa kumpanya, nagawa mo pang himatayin sa harap ng mga bisita. Ang hilig mong mag-eksena, Althea. Alam mo namang kailangan ako ni Rafael sa opisina pero heto kami ngayon nag-aaksaya ng oras sa ospital dahil sa kaartehan mo. Ito ang mga unang salitang narinig ni Althea, pagdilat ng kanyang mga mata. Hindi ang malambing na boses ng asawa, kundi ang matalim at walang pusong sermon ni Doña Remedios. Ang puting kisame ng silid sa ospital ay tila umiikot pa rin at ang amoy ng alkohol ay nagpapabaliktad sa kanyang sikmura. Nakatayo ang kanyang biyenan sa gilid ng kama, krus ang mga braso, habang si Rafael ay nakatalikod sa bintana, abala sa pakikipag-usap sa telepono tungkol sa bumabagsak na stocks ng kumpanya. Naramdaman ni Althea ang tuyot niyang lalamunan. Gusto niyang humingi ng tubig pero ang mas matinding takot niya ay ang kalagayan ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Dahan-dahan niyang iginalaw ang kanyang kamay patungo sa kanyang tiyan, pilit na pinapakiramdaman ang anumang senyales ng buhay sa gitna ng kanyang panghihina. Ano ba talagang nangyari sa iyo? Sabi ng doktor, exhaustion daw at stress. Masyado ka kasing nag-iisip, Althea. Kung ginagawa mo lang ang trabaho mo sa bahay nang hindi nagrereklamo, hindi ka magkakaganyan, patuloy ni Remedios. Ang boses ay puno ng pag-atungal na tila ba siya pa ang biktima sa sitwasyong ito. Lumingon si Rafael mula sa bintana. Ang kanyang mukha ay balot ng puyat at galit. The doctor wants to talk to me privately later. Tungkol daw sa resulta ng mga tests mo. Althea, kung may sakit ka sana sinabi mo na agad. Hindi yung kung kailan kailangan ko ng suporta dahil sa nangyayari kay Bianca at sa kumpanya sa kakabibigay. Isang mapait na ngiti ang dumaan sa isipan ni Althea. Suporta, ang tanging suportang alam ni Rafael ay ang pagsisilbi niya sa bahay habang niloloko siya nito sa harap ng maraming tao. Hindi man lang nito na itanong kung kamusta ang pakiramdam niya. Ang mahalaga lang sa kanila ay ang perwisyong idinulot ng kanyang pagkakasakit sa kanilang mga plano. Puwede ba? Lumabas muna kayo, mahinang pakiusap ni Althea. Ang boses niya ay halos pabulong na isang manipis na tunog sa gitna ng malamig na silid. Aba, at nagagawa mo pa kaming itaboy. Pagkatapos naming bayaran ang down payment dito, bulyaw ni Remedios. Let her be. I need to talk to the doctor anyway, sagot ni Rafael bago hinalit ang pinto at lumabas kasunod ang matandang babae na patuloy pa rin sa pagbulong ng mga masasakit na salita. Nang maiwan si Althea sa katahimikan, pumasok ang kanyang doktor, si Dr. Santos. Ang mukha nito ay seryoso, hawak ang isang clipboard na tila ba hawak ang hatol sa kanyang kapalaran. Madam Althea, kailangan nating mag-usap ng tapat. Ligtas ang baby sa ngayon, pero ang inyong katawan ay nasa critical na kondisyon. Ang inyong puso ay hirap na dahil sa matinding stress. If you don't change your environment, I cannot guarantee the safety of both of you until the 3rd trimester. Huminga ng malalim si Althea. Ang bawat salita ng doktor ay parang isang mabigat na pasanin na kailangang buhatin. Ngunit sa halip na sumuko, naramdaman niya ang isang bagong uri ng lakas. Isang lakas na nagmumula sa pagiging isang ina. Doc, may hihilingin ako. Huwag ninyong sasabihin sa asawa ko ang tungkol sa pagbubuntis ko. Sabihin ninyo, may malubha akong sakit sa puso na nangangailangan ng matagal na gamutan at katahimikan. Please, Doc. Buhay ng anak ko ang nakataya rito. Nag-alinlangan ang doktor, ngunit nang makita ang pagsusumamo sa mga mata ni Althea, dahan-dahan itong tumango. Alam ng doktor ang reputasyon ng mga Monteverde at alam niyang hindi biro ang pinagdadaanan ng babaeng nasa harap niya. Paglabas ng doktor, pumasok muli si Rafael. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa galit, naging isang uri ng takot na may halong kalkulasyon. Althea, narinig ko ang sabi ng doktor. Bakit hindi mo sinabi na may sakit ka sa puso? Kaya ba ayaw mong lumalabas? Kaya ba palagi kang nasa bahay lang? Ang boses ni Rafael ay tila nag-aalala, pero kilala ni Althea ang asawa. Hindi ito pag-aalala para sa kanya. Ito ay takot na baka mawalan siya ng isang asset o baka maging mitya ito ng isang malaking scandal sa publiko. Ayaw kitang abalahin, Rafael. Masyado kang busy kay Bianca, di ba, malamig na sagot ni Althea.
Huwag na muna nating pag-usapan si Bianca. She's in a mess right now. Pero ikaw kailangan mong magpahinga. Sabi ng doktor, you need to avoid any stress. Kaya siguro mas mabuting huwag ka munang makialam sa anumang nangyayari sa labas. Hinawakan ni Rafael ang kamay ni Althea. Ang hawak na iyon na dati ay nagbibigay sa kanya ng init ngayon ay tila isang malamig na bakal na gustong kumulong sa kanya. Napagtanto ni Althea na gagamitin ni Rafael ang kanyang sakit upang lalo siyang itago, upang lalo siyang kontrolin habang inaayos nito ang gusot nila ni Bianca. Ngunit hindi alam ni Rafael na ang sakit na ito ang magiging perpektong timing ni Althea. Habang iniisip ng lahat na siya ay mahina at naghihingalo sa kama, lalong magkakaroon ng laya ang Vanguard na ubusin ang bawat hibla ng yaman ng mga Monteverde. Nang gabing iyon, habang tulog ang lahat, kinuha ni Althea ang kanyang lihim na telepono sa ilalim ng unan. Isang mensahe ang ipinadala niya kay Marcus. The tiger is wounded. Time to accelerate phase 2. I want the Monteverde Ancestral House titles on my desk by Monday. At Marcus, padalhan mo si Bianca ng mga bulaklak, yellow roses, for betrayal. Habang nakatingin si Althea sa buwan sa labas ng bintana ng ospital, isang pangako ang binitawan niya sa kanyang sarili. Hindi siya mamamatay, hindi siya susuko. Dahil ang reynang itinago sa anino ay handa na ngayong sunugin ang buong kaharian para sa kanyang anak. Huwag kang umasang magiging reyna ka rito habang buhay dahil lang sa sakit-sakitan mo, Althea. Ang isang ibong may bali ang pakpak ay pabigat lamang sa pugad at darating ang araw na kailangang itapon ang lahat ng basura sa bahay na ito. Ang tinig ni Doña Remedios ay kasing talim ng isang kalawanging kutsilyo habang pinagmamasdan niya si Althea na inaalalayan ng mga katulong paupo sa kanyang wheelchair. Kararating lang nila mula sa ospital, ngunit sa halip na mainit na pagtanggap at malambot na higaan, ang malamig na semento ng garahe at ang mapang-aping titig ng biyenan ang sumalubong sa kanya. Dahan-dahang hinaplos ni Althea ang kanyang dibdib, umaaktong hirap sa paghinga. Ang bawat singhap niya ay tila isang pagsisikap, isang sining panlilinlang na perpektong naitanim sa isipan ng mga taong nakapaligid sa kanya. Sa ilalim ng kanyang maputlang balat, ang kanyang puso ay tumitibok ng may bagsik, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pananabik na makitang gumuho ang lahat ng kumpiyansa sa mukha ng matandang babae. Opo, Mama. Pasensya na po kung naging pabigat ako, mahinang sagot ni Althea. Ang boses ay tila isang manipis na sinulid na malapit ng maputol. Sa loob ng mansyon ang kapaligiran ay balot ng tensyon. Si Rafael ay pabalik-balik sa sala, hindi mapakali habang hawak ang kanyang telepono. Ang amoy ng kape ay humahalo sa amoy ng mga gamot ni Althea, lumilikha ng isang nakakasulasok na timpla. Rafael, ano ba, kanina pa tumatawag si Bianca umiiyak. May nagpadala raw ng mga dilaw na rosas sa kanya at isang card na nagsasabing, Happy Anniversary for the Betrayal. Sinisiraan siya, Rafael, at ang kumpanya lalong lumulubog dahil sa mga chismis bulyaw ni Remedios habang palapit sa kanyang anak. Napatigil si Rafael at napatingin kay Althea na noon ay dahan-dahang inihahatid patungo sa kanyang silid sa ibaba. Ang silid na dati ay bodega, ngunit ginawa nilang pansamantalang kwarto para sa may sakit na asawa. Dilaw na rosas bulong ni Rafael, ang kanyang mga mata ay naniningkit habang nakatingin sa likod ni Althea. Sino ang gagawa niyon? Sino ang nakakaalam ng tungkol sa amin ni Bianca na may sapat na lakas para manghimasok sa negosyo? Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Althea na nakatalikod sa kanila. Sa loob-loob niya, naalala niya ang utos niya kay Marcos. Ang dilaw na rosas ay simbolo ng paninibugho at pagtataksil sa kulturang Pilipino, isang babala na ang bawat lihim ay may katapat na paniningil. Pagsapit ng gabi sa gitna ng katahimikan ng kanyang silid, kinuha ni Althea ang isang lumang litrato na nakatago sa ilalim ng kanyang unan. Ito ang litrato ng kanyang ama, si Don Alberto Villarreal, habang nakatayo sa harap ng gusali na ngayon ay pagmamay-ari na ng mga Monteverde. Ang kanyang daliri ay dahan-dahang dumaan sa mukha ng ama. Ito ang nagpapaalala sa kanya kung bakit siya narito, upang bawiin ang dangal na ninakaw mula sa kanila. Malapit na, Papa. Mararamdaman nila ang lamig ng kalsada na ipinaranas nila sa atin, bulong niya sa hangin. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Rafael. Ang kanyang mukha ay puno ng pagduda. Lumapit siya kay Althea at pilit na kinuha ang telepono na nasa gilid ng kama. May tinatawagan ka ba, Althea? May kausap ka ba sa labas? Tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng hinala. Wala, Rafael.
Ang tanging kausap ko ay ang sarili ko. At ang Diyos hinihiling na sana ay maging maayos ang lahat pagsisinungaling ni Althea. Ang kanyang mga mata ay napuno ng huwad na luha. Tiningnan ni Rafael ang call logs ng telepono ni Althea, ang decoy phone na inihanda ni Marcus. Walang laman kundi mga tawag sa ospital at sa grocery. Ibinato ni Rafael ang telepono sa kama ng may inis. The Vanguard wants to meet tomorrow sa isang hindi hayag na lugar. Sabi ng sekretarya niya, gusto raw nilang makita ang tunay na kalagayan ng kumpanya. I need to look perfect, Althea. At ikaw, kailangan mong manatili rito. Huwag kang gagawa ng anumang eksena na makakarating sa mga investor. Opo, Rafael. Magpapahinga lang ako rito, sa dilim sagot ni Althea. Nang lumabas si Rafael, kinuha ni Althea ang kanyang tunay na telepono mula sa isang lihim na siwang sa ilalim ng kanyang kama. Isang mensahe mula kay Marcus ang bumulaga sa kanya, isang mensahe na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Madam, ang pirma sa deed of sale ng mansyon ay napatunayang peke. Ginamit nila ang pangalan nyo para ilipat ang titulo kay Bianca nang walang pahintulot nyo. May sapat na tayong ebidensya para sa kasong falsification at estafa. Pero may isa pang balita. Si Bianca ay nagtungo sa isang abandonadong bodega kanina. Mukhang may itinatago silang mga dokumento na hindi natin inaasahan. Napatayo si Althea. Mula sa kanyang pagkakahiga, binaliwala ang sakit sa kanyang puson. Ang misteryo ng bodegang iyon ay isang bagong kabanata na hindi niya inaasahan. Ano ang itinatago ni Rafael at Bianca na mas malaki pa sa pagnanakaw ng kumpanya? Sa labas ang kulog ay muling umalingaw-ngaw, nagbabadya ng isang katotohanang mas madilim pa sa gabi. Sino ang tunay na nagmamanipula sa kanino at hanggang kailan kayang panindigan ni Althea ang kanyang pagpapanggap bago siya mabulgar? Ayusin mo ang kurbata ko, Althea, at siguraduhin mong hindi ka lalabas ng kwarto kapag dumating ang mga bisita. You look like a ghost at ayaw kong isipin ng mga investors na pati ang asawa ko ay naghihingalo na. Ang bawat salita ni Rafael ay parang isang malamig na hampas ng hangin sa gitna ng madaling araw. Nakatayo siya sa harap ng salamin, hinahaplos ang kanyang mamahaling suit, habang si Althea ay nanginginig ang mga kamay na inaayos ang kanyang kurbata. Ang kanyang asawa ay walang pakialam kung ang pagtayo niya nang matagal ay nagdudulot ng matinding hilo. Para kay Rafael, ang hitsura ng tagumpay ay mas mahalaga kaysa sa buhay ng babaeng nasa harap niya. Opo, Rafael, hindi ako lalabas. Magpapahinga lang ako, mahinang sagot ni Althea, ang kanyang paningin ay bahagyang lumalabo. Nang makaalis si Rafael patungo sa opisina para sa inaasahang pagtatagpo sa Vanguard, dahan-dahang naupo si Althea sa gilid ng kama. Kinuha niya ang kanyang lihim na telepono at tinawagan si Marcus. Ang kanyang boses na kanina ay tila malapit ng maputol ngayon ay naging matatag at puno ng awtoridad. Marcus, anong balita sa bodega? Anong nahanap niyo sa mga dokumentong itinago ni Bianca, madam? Mas malala pa ito sa iniisip natin. Hindi lang pala pagnanakaw ng kumpanya ang ginagawa nila. Nahanap namin ang mga orihinal na ledger mula sa panahon pa ng ama ninyo. Sinadya nilang palabasin na nalugi ang inyong ama upang makuha nila ang kontrol sa mga lupain ng pamilya Villarreal sa probinsya. Si Doña Remedios, siya ang utak sa likod ng pagpalsipika ng mga pirma noon. Naramdaman ni Althea ang isang matinding dagundong sa kanyang dibdib. Hindi lang pala siya ang biktima. Ang kanyang ama na namatay sa pighati dahil sa pag-aakalang nabigo siya sa negosyo ay pinatay sa pamamagitan ng panlilinlang. Ang utang na loob na palaging isinusumbat sa kanya ay isang malaking kasinungalingan. Ang pamilya Monteverde, ang may malaking utang sa mga Villarreal, isang utang na dugo at dangal. Itabi mo ang lahat ng ebidensya, Marcus. I want those documents scanned and sent to the board of directors 5 minutes before the meeting starts later. At ang tungkol kay Bianca, madam, nagsisimula na siyang magpanik. Pinuntahan niya ang bodega kanina para sunugin sana ang mga papel, pero huli na siya. Nakuha na natin ang lahat. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Althea. Ang sandali ng pagbabalik ng katotohanan. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa bintana, pinagmamasdan ang mga bulaklak sa hardin na tila humihingi rin ng katarungan. Sa kanyang sinapupunan, naramdaman niya ang isang mahinang pintig. Isang paalala na may buhay na kailangang ipaglaban. Huwag kang mag-alala, anak. Hindi mo mararanasan ang dilim na pinagdaanan ng iyong ina at lolo bulong niya habang hinahaplos ang kanyang tiyan.
Samantala sa boardroom ng Monteverde Group, balot ng kaba si Rafael. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang oras. Kasama niya si Doña Remedios na hindi rin mapakali pabalik-balik ang tingin sa pintuan. Bakit wala pa ang kinatawan ng Vanguard, Rafael? Sabi mo ay dito ang meeting, tanong ni Remedios. Ang kanyang boses ay puno ng iritasyon. Maghintay lang tayo, ma. Sabi ng sekretarya niya, papunta na sila. Biglang tumunog ang mga telepono ng lahat ng board members na nasa loob ng silid. Isang sabay-sabay na tunog ng notification na pumuno sa katahimikan. Isa-isang binuksan ng mga direktor ang kanilang mga email. Ang mga mukha nila ay napalitan ng gulat, galit at pandidiri habang binabasa ang mga dokumentong nagsisiwalat ng krimen ng pamilya Monteverde mula pa noong nakaraang dekada. Ano ito, Rafael? Ano ang ibig sabihin ng mga dokumentong ito? Sigaw ng isa sa mga matatandang direktor habang ipinapakita ang screen ng kanyang tablet. Namutla si Rafael. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig nang makita ang pamilyar na ledger ng kanyang ama na may mga pulang marka ng pandaraya. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya si Bianca na nakatayo sa labas ng boardroom umiiyak at tila hindi malaman ang gagawin. Hindi totoo yan. Isang paninira lang iyan, sigaw ni Remedios, ngunit ang kanyang boses ay walang kapangyarihan sa harap ng katotohanan. Sa gitna ng kaguluhan, bumukas ang pintuan ng boardroom. Ngunit hindi si Althea ang pumasok. Sa halip pumasok si Marcus, bitbit ang isang itim na briefcase. Good morning, everyone. I am Marcus Valerius, the legal counsel of the Vanguard. My client has a message for the board. The hostile takeover is complete. As of 10 minutes ago, the Vanguard owns 51% of the Monteverde Group. At ang unang utos ng aking client, isang forensic audit sa lahat ng ari-arian ng pamilya Monteverde, simula sa mansyon sa Forbes Park. Sino ba ang Vanguard na yan? Nasaan siya? Ipakita niyo siya sa amin, bulyaw ni Rafael. Ang kanyang katuwiran ay tuluyan ng gumuho. Tumingin si Marcus kay Rafael nang may halong awa at pangungutya. Ang aking client ay hindi makakarating na ngayon dahil sa kanyang masalan na kondisyon. Pero pinabibigay niya ito sa inyo. Inilapag ni Marcus ang isang maliit na sobre sa harap ni Rafael. Nang buksan ito ng lalaki, isang piraso ng papel ang laman nito. Isang ultrasound image at isang sulat na may 3 salita lamang sa Tagalog, bayad na kami. Napatigil ang mundo ni Rafael. Ang larawan ng sanggol at ang pamilyar na panulat ay sapat na upang malaman niya ang katotohanang hindi niya kailanman inasahan. Ang asawang minaliit niya, ang babaeng itinuring niyang basura, ang siyang pumatay sa kanyang imperyo. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang balita ang muling sumabog sa loob ng boardroom. Si Bianca ay biglang nawala kasama ang huling pondo ng kumpanya na itinago niya sa isang offshore account. Sino ngayon ang tunay na traidor? At kaya bang panindigan ni Althea ang kanyang tagumpay kung ang kapalit nito ay ang panganib sa kanyang sariling buhay? Althea, magpaliwanag ka. Paano mo nagawa ito sa amin, sa akin na asawa mo? Isang malaking panloloko ang lahat ng ito. Ang sigaw ni Rafael ay yumanig sa mga dingding ng mansyon, isang boses na puno ng puot at desperasyon na hindi pa naririnig ni Althea kailanman. Pagpasok niya sa sala, nakita niya si Rafael na tila isang sugatang hayop, gusot ang mamahaling suit, magulo ang buhok at ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Sa likod niya, si Doña Remedios ay nakasandal sa pader, hawak ang kanyang dibdib, habang humihingal, tila hindi pa rin matanggap ang bilis ng pagguho ng kanilang mundo. Nakatira pa rin si Althea sa kanyang wheelchair, ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang balabal ng kahinaan. Ang kanyang likod ay matuwid, ang kanyang baba ay nakataas at ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo sa gitna ng taglamig. Sa kanyang kandungan, hawak niya ang isang itim na folder, ang hatol na matagal na nilang hinihintay. Panloloko, Rafael. Iyan ba ang tawag mo sa pagbawi ng kung ano ang nararapat para sa akin? Iyan ba ang tawag mo sa paghingi ng katarungan para sa ama ko na ninakawan niyo ng buhay at dangal? Ang boses ni Althea ay mahinahon, ngunit ang bawat salita ay may dalang bigat na tila isang nagbabagang bakal. Wala kang utang na loob. Pinatira ka namin dito. Binihisan, binigyan ng lahat, sigaw ni Remedios, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding galit. Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa iyo, heto ang isasagot mo, isang pagtataksil. Dahan-dahang tumayo si Althea mula sa kanyang wheelchair. Ang bawat kilos niya ay maingat iniisip ang buhay na nasa loob niya.
Lumapit siya kay Remedios at inihagis ang folder sa paanan ng matanda. Basahin niyo iyan, Mama. Basahin niyo ang mga pirma niyo sa packing ledger ng kumpanya ng papa ko. Basahin niyo kung paano niyo nilinlang ang isang taong itinuring kayong kaibigan. Ang utang na loob na sinasabi niyo, matagal na nating binayaran niyon sa bawat luhang ibinuhos ko sa bahay na ito, habang ginagawa niyo akong katulong at palamuti. Napalingon si Rafael kay Remedios. Ang kanyang mukha ay puno ng kalituhan. Ma, ano ang sinasabi niya? Totoo ba ito? Hindi makapagsalita si Remedios. Ang kanyang pananahimik ay sapat na sagot para kay Rafael. Napahawak si Rafael sa kanyang ulo, ang kanyang katuwiran ay tuluyan ng naglaho. Ngunit ang mas matinding dagok ay hindi pa tapos. Biglang tumunog ang telepono ni Rafael, isang tawag mula sa kanyang head of security. Sir, si Miss Bianca. Nakita siya sa CCTV ng airport 1 oras ang nakalipas. Paalis na siya ng bansa. At ang balita mula sa bangko na drain na ang emergency fund ng kumpanya na nasa pangalan niya. Wala na pong natira, sir. Bumagsak ang telepono mula sa kamay ni Rafael. Ang tunog ng pagtama nito sa sahig ay tila ang huling hininga ng kanyang pangarap. Tumingin siya kay Althea, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Althea, honey, please, mag-usap tayo. I did those things for us. Para sa kinabukasan natin. Kaya ko namang ayusin ito. At ang baby, ang anak natin, isipin mo siya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Althea. Lumapit siya kay Rafael sapat na upang maamoy niya ang takot na nagmumula sa lalaki. Ang anak ko, ngayon mo lang siya naisip. Naisip mo ba siya noong pinapagawa mo sa akin ang mga gawaing bahay habang nahihilo ako? Naisip mo ba siya noong pinagtatanggol mo si Bianca habang sinasaktan niya ako ng mga salita niya? Ang anak ko ay wala ng ama, Rafael. Dahil ang amang kilala ko ay namatay na kasabay ng huling piraso ng respeto ko sa iyo. Inabot ni Althea ang isang papel mula sa kanyang bulsa, isang eviction notice. This house is now under the ownership of the Vanguard. And as the majority owner, I am asking both of you to leave. Now. Ipapak ko ang mga damit nyo, huwag kayong mag-alala. Just like how you treated me like a house pet, I'm giving you an hour to get out of my sight. You can't do this, Althea, asawa kita, sigaw ni Rafael. No, Rafael, I was your victim. But today, I am your nightmare. Nang lumabas si Rafael at Remedios, mula sa mansyon bitbit ang iilang bag, at ang kanilang wasak na dangal tumayo si Althea sa veranda. Pinanood niya silang maglakad palayo sa ilalim ng ulan, ang 2 taong akala ay sila ang hari at reyna ng mundo. Naramdaman ni Althea ang isang mahinang sipa sa kanyang tiyan. Napahawak siya sa kanyang puson, ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumatak, hindi dahil sa pighati, kundi dahil sa kalayaan. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang itim na sasakyan ang huminto sa dulo ng kalsada. Isang lalaking hindi niya kilala ang bumaba at tumingin sa kanya, nang matagal bago muling pumasok sa sasakyan. Sino ang lalaking iyon? At bakit may dala siyang dokumentong may tatak ng pamilya Villarreal, isang sangay ng pamilya na akala ni Althea ay matagal nang naglaho? Ang digmaan ay hindi pa tapos. Ang pagbawi sa kumpanya ay simula pa lamang ng isang mas malalim na lihim na nakatago sa dugo ni Althea. Ngayon tahimik na. Pero bakit parang mas nakakabingi ang katahimikan kaysa sa mga sigaw ni na Rafael kanina? Mag-isa si Althea sa gitna ng malawak na sala ng mansyon. Ang bawat gamit na dati ay tila sumasakal sa kanya ay parang mga estranghero na ngayon. Hinawakan niya ang kanyang tiyan, dinaramdam ang bawat tibok ng puso ng kanyang anak. Sa wakas ang bahay na ito ay kanya na. Ang kumpanya ay kanya na. Ngunit sa ilalim ng kanyang tagumpay, may isang uri ng pagod na tila dumadaloy sa kanyang mga ugat, isang pagod na hindi kayang lunasan ng tulog. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa bintana, pinagmamasdan ang malakas na ulan, na tila naghuhugas sa mga dumi ng kahapon. Ngunit ang kanyang katahimikan ay nag-ambala nang marinig niya ang tunog ng doorbell. Hindi ito ang marahas na tunog ng pagdating ni Rafael, kundi isang maingat at tila nagbibigay galang na tunog. Pagbukas ng pinto, tumambad sa kanya ang lalaking nakita niya sa itim na sasakyan kanina. Matangkad ito, balot ng isang mamahaling itim na coat at may mga matang tila nakakabasa ng kaluluwa. Ang kanyang mukha ay pamilyar, may mga anggulo na nagpapaalala kay Althea sa kanyang sariling ama. Good evening, Althea. I apologize for the intrusion at this hour, wika ng lalaki.
Ang kanyang boses ay malalim at may awtoridad ngunit may kalakip na lambot. May pangalan ay Julian. Julian Villarreal, your father's younger brother's son, your cousin. Napatigil si Althea. Ang kanyang ama ay palaging sinasabi na sila na lamang ang natitira sa pamilya Villarreal. Wala siyang alam na may iba pa silang kamag-anak. Isang matinding kaba ang sumakop sa kanyang dibdib. Anong kailangan mo? Wala akong matandaang may pinsan ako, malamig na sagot ni Althea. Bagamat ang kanyang puso ay nagsisimulang tumibok ng mabilis. Pumasok si Julian nang hindi naghihintay ng paanyaya, ngunit sa paraang hindi nakaka-offend. Inilapag niya ang isang lumang dokumento sa mesa, isang dokumentong may tuyong mantsa ng dugo at ang selyo ng kanilang pamilya. Your father, Don Alberto, cut ties with us to protect you, Althea. Alam niyang ang pamilya Monteverde ay hindi lang basta mga magnanakaw. They were part of something bigger. At ang pagbawi mo sa kumpanyang ito, it's not the end, it's the trigger. Anong trigger? Anong sinasabi mo? Tanong ni Althea. The Monteverdes were just puppets. Ang tunay na kumuha sa yaman ng mga Villarreal ay hindi sila. At ngayon na hawak mo na ang kumpanya, ikaw na ang bagong target. Bianca, she didn't run away because of greed alone. She ran away because she was scared of the people she was working for. Naramdaman ni Althea ang isang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang likod. Akala niya ay tapos na ang laban. Akala niya ay nakuha na niya ang hustisya. Ngunit tila ba isa lamang itong maliit na bahagi ng isang mas malaking laro. Samantala sa isang maliit at madilim na motel sa gilid ng kalsada, nakaupo si Rafael sa gilid ng kama. Ang hangin ay amoy luma at amag. Sa kabilang kama, walang tigil sa pag-iyak at pagrereklamo si Doña Remedios. Rafael, hindi ko kaya rito. Ang dumi, ang gulo. Tawagan mo si Bianca. Siguradong may itinatago siyang pera para sa atin, sigaw ng matanda. Wala na si Bianca, mainiwan na tayo. Ninakawan pa tayo, hiyaw ni Rafael sabay suntok sa dingding. Lahat ng ito dahil kay Althea. Dahil sa hayop na babaeng iyon, kailangan nating gumanti, Rafael. Hindi pwedeng siya ang magwagi. May alam akong sikreto tungkol sa ama niya. Isang bagay na hindi alam ni Althea. Isang bagay na pwedeng magpabalik sa kanya sa putikan, wika ni Remedios. Ang kanyang mga mata ay biglang nagningning sa puot at mali siya. Bumalik ang tingin ni Rafael sa kanyang ina. Sa gitna ng kanilang pagkakaubos, ang lason ng paghihiganti, ang tanging nagpapanatili sa kanila. Sa mansyon, tiningnan ni Althea ang dokumentong dala ni Julian. Doon nakita niya ang isang listahan ng mga pangalan ni pinakamakapangyarihang tao sa bansa. At sa dulo ng listahan may isang pirma na nagpatigil sa kanyang mundo. Ang pirma ng kanyang sariling ama na tila ba may kinuhang isang malaking utang na hindi pera ang bayad. I am here to help you, Althea. Not for the money, but for the blood that we share. Pero kailangan mong magtiwala sa akin. Because starting tonight, your life and the life of that child you are carrying is no longer safe, seryosong wika ni Julian. Isang matalim na kidlat ang gumuhit sa langit kasabay ng isang malakas na kulog. Napahawak si Althea sa kanyang tiyan. Kapayapaan ay biglang napalitan ng isang madilim na anino ng panganib. Sino ba talaga si Julian? At ano ang sikretong itinatago ni Remedios na pwedeng sumira sa lahat ng itinayo ni Althea? Hindi ka anak ng isang bayani, Althea, anak ka ng isang transaction. Ang boses ni Doña Remedios ay tila isang malat na halakhak ng demonyo na umalingaw-ngaw sa isipan ni Althea kahit na wala ang matanda sa harap niya. Nakatayo si Althea sa harap ni Julian, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom habang ang malamig na hangin mula sa aircon ng mansion ay humahalik sa kanyang namumutlang balat. Ang dokumentong hawak ni Julian ay tila nagbabagay isang katotohanang handang sumunog sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Anong ibig mong sabihin, Julian, na ang tatay ko, na si Papa ay may kasunduan sa mga Monteverde na higit pa sa negosyo? Ang boses ni Althea ay nanginginig hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa unti-unting pagguho ng kanyang pedestal para sa kanyang ama. Tumingin si Julian sa kanya nang may halong habag. Lumapit ito at dahan-dahang hinawakan ang kanyang siko nang maramdaman nitong bahagyang gumiwang ang tindig ni Althea. Ang utang ng ama mo ay hindi pera, Althea. Ito ay proteksyon. Ibinenta niya ang kontrol ng kumpanya sa mga Monteverde kapalit ng iyong kaligtasan mula sa Lupon. Ang Lupon ay isang organisasyon ng mga pamilyang nagmamanipula sa ekonomiya ng bansa. At ang ama mo, tinangka niyang kumawala sa kanila. Naramdaman ni Althea ang isang matalim na kirot sa kanyang puson.
Katatagan ay tila isang mabasag na salamin. Napahawak siya sa kanyang tiyan, ang bawat pintig ng kanyang anak ay tila isang paalala na ang panganib ay namamana rin. Kaya ba? Kaya ba hinayaan niyang ituring akong ganito ng mga Monteverde? Para lang itago ako. Bulong ni Althea ang kanyang mga mata ay nagsisimulang punan ng luha. Yes, you were hidden in plain sight, Althea. Ang pagiging plain wife mo kay Rafael ang naging pinakamabisang balat kayo. Walang mag-aakalang ang tagapagmana ng Villarreal ay isang babaeng minamaltrato sa loob ng sarili niyang bahay, seryosong sagot ni Julian. Pero ngayon na lumabas ka na bilang vanguard, winasak mo ang proteksyong iyon. You are now a target. Samantala sa isang madilim na eskinita sa labas ng lungsod, nakatayo si Rafael sa harap ng isang lalaking nakasuot ng barong ngunit may bakas ng karahasan sa mukha. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, nilulunod ang tunog ng kanilang pag-uusap. Gusto kong bawiin ang lahat. Kahit anong kapalit po ha. Wika ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at puot. Ang kapalit ay ang katapatan mo sa lupon, Rafael. Ang tatay mo ay nabigo kaming kontrolin si Althea. Ngayong hawak na niya ang kumpanya, kailangan namin siya. O ang bata sa loob niya, sagot ng lalaki, ang boses ay kasing lamig ng bakal. Napatigil si Rafael. Ang bata, ang kanyang anak. Ngunit ang kislap ng kasakiman sa kanyang mga mata ay mas matindi kaysa sa anumang hibla ng pagmamahal na natitira sa kanyang puso. Gawin niyo ang gusto niyo, basta ibalik niyo sa akin ang kapangyarihan ko. Sa mansyon, dahan-dahang naupo si Althea. Sa sofa, inaalalayan ni Julian. Sa kabila ng kanyang pagduda, naramdaman ni Althea ang isang uri ng kaligtasan sa presensya ng kanyang pinsan. Ngunit isang tanong ang hindi mawala sa kanyang isipan. Bakit ngayon ka lang lumitaw, Julian? Bakit kailangang hintayin na mawala ang lahat sa akin bago mo sabihin ang totoo? Tanong ni Althea, ang kanyang mga mata ay mataman na nakatingin sa lalaki. Hindi agad sumagot si Julian. Tumingin siya sa malayo sa anino ng mga puno sa labas. Dahil ang utos ng tatay mo ay lumitaw lamang ako kapag handa ka na. At ang pagpabagsak mo kay Rafael, iyon ang patunay na handa ka ng lumaban sa totoong mga halimaw. Biglang tumunog ang alarm system ng mansyon. Isang pulang ilaw ang nagsimulang kumislap sa pasilyo kasabay ng isang nakakarinding na tunog na tila nagbabala ng isang pagsalakay. Namutla si Althea. Ang kanyang mga kamay ay automatikong yumakap sa kanyang tiyan. Nandito na sila. Bulong ni Julian sabay bunot ng isang baril mula sa loob ng kanyang coat. Althea, sumunod ka sa akin. Huwag kang bibitiw. Sino sila, Julian? Sigaw ni Althea, habang pilit na tumatayo sa kabila ng panghihina. Ang mga taong pinagbentahan ni Rafael ng kaluluwa niya. Sa gitna ng kaguluhan, isang itim na envelope ang naiwan sa mesa, isang envelope na hindi napansin ni Althea kanina. Sa loob nito ay isang litrato ni Althea habang natutulog sa ospital, at sa likod nito ay may nakasulat na pulang tinta, ang unang bayad ay ang iyong anak. Sino ang nakapasok sa ospital nang hindi namamalayan? At kaya bang protektahan ni Julian ang isang reynang sugatan sa gitna ng mga lobong gutom sa kapangyarihan? Ang marahas na pagkakawasak ng salamin mula sa pintuan ng sala ay tila isang punyal na humiwa sa nakabibinging tunog ng alarma. Hindi na kailangan pang mag-isip ni Althea. Hinawakan ni Julian ang kanyang braso nang may sapat na higpit upang hilahin siya, ngunit may sapat na pag-iingat upang hindi siya masaktan. Dito tayo, Althea, sa lumang daanan ng mga katulong papunta sa likod ng hardin, bulong ni Julian. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagmamasid sa bawat anino ng mansyon. Bawat hakbang ni Althea ay may kasamang matinding bigat. Ang kanyang puson ay naninigas, tila nagrereklamo sa pilit na pagtakbo. Sa loob ng 7 taon, ang mansyong ito ang kanyang naging kulungan, at ngayon nahawak na niya ang susi ng kanyang kalayaan. Ito naman ang magiging puntod niya. Ngunit hindi niya hahayaang mangyari iyon. Hinding-hindi para sa kanyang anak. Nang makarating sila sa madilim na pasilyo malapit sa kusina, biglang huminto si Julian at itinulak si Althea sa likod ng isang malaking cabinet na gawa sa kahoy. Narinig nila ang mabibigat na yabag ng mga lalaking pumasok sa bahay. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa makintab na sahig ay nagdadala ng kilabot. Hanapin niyo ang babae sa bawat kwarto, wika ng isang magaspang na boses. Sabi ni Mr. Monteverde, kailangan niyang mabuhay para sa paglipat ng shares. Pero yung bata sa sinapupunan niya, siguraduhin niyong hindi na iyon masisilayan ng araw. Yun ang utos. Isang malamig na kamay ang tila sumakal sa puso ni Althea.
Ang kanyang paghinga ay halos tumigil. Si Rafael. Ang asawang pinagsilbihan niya, ang lalaking nakasama niya sa iisang kama, ang ama ng batang dinadala niya ito, ang mismong nag-utos na tapusin ang buhay ng inosenteng sanggol para lamang makabalik sa kapangyarihan. Wala nang luha na tumulo mula sa mga mata ni Althea. Ang natitirang habag na nasa kanyang puso para kay Rafael ay tuluyan ng naging abo. Sa lugar ng kanyang kalungkutan, isang nagbabagang galit ang umusbong. Isang galit na nagpatibay sa kanyang kaluluwa. Hinawakan niyang maigi ang kanyang tiyan, hindi na dahil sa takot, kundi bilang isang sumpa ng proteksyon. Hindi nila tayo makukuha, anak. Pangako iyan mahinang bulong ni Althea sa kanyang sarili. Ang tuluyang pagkamatay ng martir na asawa at ang ganap na pagsilang ng isang inang handang pumatay para sa kanyang anak. Sumenya si Julian. Dahan-dahan silang gumapang palabas ng pasilyo at lumabas sa likurang pinto, sinalubong ng malakas at malamig na ulan. Ang tubig na tumatama sa mukha ni Althea ay nagbigay sa kanya ng lakas upang ipagpatuloy ang pagtakbo hanggang sa makarating sila sa isang nakatagong itim na sasakyan sa labas ng mataas na pader ng mansyon. Pagpasok nila sa loob, mabilis na pinaandar ni Julian ang makina. Ang sasakyan ay humarurot palayo, iniiwan ang mansyong dati ay simbolo ng yaman, ngunit ngayon ay isang lungga ng mga halimaw. Napasandal si Althea sa upuan, humihingal ang kanyang mga damit, ay basang-basa ng ulan at pawis. Saan tayo pupunta, Julian? Nasaan ang kaligtasan kung ang asawa ko mismo ang nagbebenta sa akin sa mga taong iyon sa isang lugar na hindi nila sakop? Isang lumang rest house ng tatay mo sa probinsya na hindi nakapangalan sa mga Villarreal. Doon ka magpapalakas, Althea. Dahil bukas magsisimula ang totoong gyera, sagot ni Julian habang matamang nakatingin sa kalsada. Ngunit ang pansamantalang katahimikan sa loob ng sasakyan ay binasag ng tunog ng pagring ng telepono ni Althea, ang kanyang lihim na telepono. Iisang tao lang ang nakakaalam ng numerong yon, maliban kay Julian, si Marcus. Nanginginig ang mga kamay na sinagot ni Althea ang tawag. Marcus, nasaan ka? Ligtas ka ba? Sa kabilang linya, hindi ang kalmadong boses ng kanyang abogado ang sumagot. Isang pamilyar at nakakasukang halakhak ang umaling-awngaw. Hello, my dear wife. Nakatakas ka ba sa mga bisita natin? Ang boses ni Rafael ay puno ng malisya, tila nasisiyahan sa takot na naidudulot niya. Hayop ka, Rafael. Wala kang kaluluwa. Sarili mong anak ipinagpalit mo sa pera at kapangyarihan. Mariing sagot ni Althea, ang kanyang boses ay hindi kakikitaan ng kahinaan kundi purong lason. Oh, Althea, you forced me to do this. Kung ibinigay mo lang sana ang kumpanya, hindi tayo aabot sa ganito. Pero dahil matigas ang ulo mo, may kinuha rin ako sa iyo, malamig na wika ni Rafael. Narinig ni Althea ang tunog ng isang taong umuungol sa sakit sa kabilang linya. Hawak ko si Marcus, Althea, ang paborito mong abogado. Kung hindi mo pipirmahan ang pagbabalik ng buong Monteverde Group sa akin bukas ng tanghali, hindi na siya sisikatan ng araw. At pagkatapos niya, kayo ng anak mo ang isusunod ko. Naputol ang tawag. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay naging mas mabigat kaysa sa anumang ulan. Tumingin si Althea sa labas ng bintana, ang kanyang mga kuko ay nakabaon sa kanyang palad hanggang sa halos magdugo ito. Paano niya ililigtas ang taong naging kakampi niya mula pa noong simula nang hindi isinusuko ang kinabukasan ng kanyang anak? Nang tuluyang mamatay ang makina ng sasakyan, bumungad kay Althea ang isang lumang bahay na gawa sa bato at matibay na kahoy ng mahogany. Ang amoy ng lumang alikabok at basang lupa ay sumalubong sa kanya nang pagbuksan siya ni Julian ng pinto. Ito ang lihim na kanlungan ng mga Villarreal, isang lugar na hindi naabot ng kasakiman ng mga Monteverde. Ngunit kahit gaano kakapal ang mga pader ng bahay na ito, hindi nito kayang harangan ang lamig na nanunuot sa buto ni Althea. Dahan-dahan siyang naupo sa isang lumang silya. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakabalot sa kanyang sarili. Ang kanyang mga damit na basang-basa ng ulan ay unti-unting pinatuyo ng hangin, ngunit ang panginginig ng kanyang katawan ay nagmumula sa lalim ng kanyang kaluluwa. Ang tinig ni Rafael na nagbabanta sa buhay ng kanyang anak at nagmamakaawa sa sakit si Marcus ay patuloy na naglalaro sa kanyang isipan. Kumuha ka ng tuyong damit sa kwarto, Althea. Kailangan mong panatilihin ang init ng katawan mo. Para sa bata, nag-aalalang wika ni Julian habang nag-aayos ng mahinang apoy sa pugon.
Hindi ko kayang magpahinga, Julian. Hawak nila si Marcos. Ang taong walang ibang ginawa kundi protektahan ang mga lihim ko simula pa nang mamatay si Papa, sagot ni Althea. Ang boses ay pumipiyok dahil sa pagod at pagpipigil ng luha. Kung hindi ko ibibigay ang kumpanya, papatayin nila siya. Pero kung ibibigay ko, mawawala ng silbi ang lahat ng isinakripisyo natin. Lumapit si Julian at lumuhod sa harap niya. Ang mga mata nito ay puno ng seryosong babala. It's a trap, Althea. Kilala ko ang galawan ng lupon. Kahit pirmahan mo ang pagbabalik ng shares ng Monteverde Group, hindi nila palalayasin ng buhay si Marcos. At lalong hindi ka nila bubuhayin. Ang pirma mo ang magiging death warrant ninyong tatlo kasama ng anak mo. Napapikit si Althea. Sa sandaling iyon, ang imahe ng asawang minahal niya ng 7 taon ay tuluyan ng nabura. Ang Rafael na naghihintay sa kanya ngayon ay isang halimaw na walang pusong handang pumatay para sa pera. Ang kaisipang ito ang nagtulak palabas sa huling patak ng kahinaan sa kanyang sistema. Idinilat niya ang kanyang mga mata at ang pamumutla ng isang may sakit na asawa ay napalitan ng talas ng isang pinuno. Hindi siya pinalaki ng kanyang ama para sumuko sa mga taong walang dangal. Julian, may laptop ba rito? At printer na gumagana, malamig na tanong ni Althea. Napakunot ang noo ni Julian. Meron sa opisina ni Tito Alberto sa itaas. Anong binabalak mo? Are you seriously thinking of drafting the transfer documents? Gagawa ako ng dokumento. Ibibigay ko kay Rafael ang kapangyarihan na matagal na niyang inaasam, wika ni Althea habang pinipilit ang sariling tumayo. Ang bawat galaw ay kinakalkula upang hindi mabinat ang kanyang pagbubuntis. Pero ang dokumentong pipirmahan niya bukas ay hindi magbabalik sa kanya sa trono. Ito ang magiging posas na magkukulong sa kanya habang buhay. Sa loob ng 3 oras sa gitna ng madaling araw, ang tanging maririnig sa lumang bahay ay ang mabilis na pagtipa ni Althea sa keyboard. Gamit ang kanyang malalim na kaalaman sa batas at pananalapi, gumawa siya ng isang espesyal na kontrata. Sa unang tingin, isa itong deed of absolute assignment, ang paglilipat ng lahat ng shares ng The Vanguard pabalik kay Rafael. Ngunit sa ilalim ng mga legal na terminolohiya, itinago ni Althea ang isang sugnay. Sa pag-ipit ng kanyang pirma, inaamin ni Rafael na siya ang nag-iisang may pakagagawan ng lahat ng offshore accounts, ng pagpondo sa mga illegal na transaksyon ng lupon, at ng pagpapalsipika ng mga dokumento ng kumpanya. Isang lagda lamang ni Rafael, at ang dokumentong ito ay automatikong magpapadala ng kopya sa Interpol at sa Anti-Money Laundering Council. Hindi lang niya babawiin ang kumpanya. Ipapasok niya si Rafael sa isang bitag na kahit ang lupon ay hindi siya maililigtas. Pagsikat ng araw, ang ulan ay tuluyan ng tumigil. Ang sinag ng araw ay dumaan sa mga bintana, nagbibigay ng bagong pag-asa. Lumabas si Althea mula sa kwarto. Wala na ang simpleng duster o ang maluwag na damit na palagi niyang suot sa mansyon. Nakasuot siya ng isang matikas na itim na blazer at pantalon. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali. Hindi siya pupunta sa laban bilang isang asawang nagmamakaawa. Pupunta siya bilang si Vanguard. Handa na ang sasakyan. Ikinabit ko na rin ang tracking device at audio transmitter sa loob ng kwelyo mo. Ririnigin ko ang bawat pag-uusap ninyo mula sa labas. At kapag may nagtangkang saktan ka, papasok kami ng mga tauhan ko, seryosong bilin ni Julian, habang iniaabot ang isang maliit na earpiece kay Althea. Salamat, Julian. Bantayan mo lang ang paligid. Ako na ang bahala kay Rafael, matatag na sagot ni Althea. Nang makarating sila sa itinakdang lugar, isang abandonadong pabrika sa labas ng Maynila, ang paligid ay nakakabingi sa katahimikan. Bumaba si Althea mula sa sasakyan, hawak ang isang itim na folder. Ang hangin ay amoy kalawang at lumang langis. Sa gitna ng malawak na espasyo, nakatayo si Rafael, mayabang na nakangiti, habang sa likod niya ay 2 armadong lalaki ang may hawak sa isang duguang Marcos. Nakaluhod ang abogado, halos hindi na makamulat dahil sa mga pasa sa mukha. I knew you would come, my loving wife. Hindi mo talaga matiis ang mga taong tinutulungan mo, ano panunuya ni Rafael. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa loob ng pabrika. Tiningnan ni Althea si Marcos, ang kanyang dibdib ay sumikip sa awa, ngunit pinanatili niya ang yelo sa kanyang mga mata nang humarap siya sa kanyang asawa. Nandito na ang mga papeles, Rafael. Pakawalan mo si Marcos at ibibigay ko sa iyo ang hiningi mo. Lumapit si Rafael, ang kislap ng tagumpay ay sumasayaw sa kanyang mga mata. Ngunit habang inaabot niya ang panulat mula kay Althea, narinig nila ang tunog ng isang sasakyang mabilis na pumasok sa loob ng pabrika. Bumaba ang bintana nito
at isang mukhang matagal na nilang inakalang nakatakas ang nagpakita. Si Bianca. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik hawak ang isang baril na nakatutok diretso kay Althea. Walang pipirma, Rafael, niloko mo ako, kinuha ng mga tauhan mo ang pera ko sa airport, sigaw ni Bianca, ang kanyang boses ay basag at puno ng pagkabaliw. Sa isang iglap ang planong inayos ni Althea, nang maingat ay nahulog sa isang magulong tatsulok ng kamatayan. Ang malamig na simoy ng hangin sa loob ng abandonadong pabrika ay biglang napalitan ng nakakasulasok na amoy ng tensyon. Ang atensyon ng lahat ay mabilis na lumipat sa babaeng nakatayo sa tabi ng pintuan ng isang itim na sasakyan. Magulo ang buhok ni Bianca, basa ng pawis ang kanyang mukha, at ang kanyang mga kamay ay walang tigil sa panginginig habang mahigpit na nakahawak sa isang bakal na nagbabanta ng kamatayan. Ang dulo ng baril ay palipat-lipat ng tutok mula kay Althea patungo kay Rafael. Akala mo makakatakas ka, Rafael. Akala mo madali mo akong itatapon pagkatapos mo akong gamitin. Ang boses ni Bianca ay basag at matinis, umaalingaw-ngaw sa mga kalawanging dingding ng pabrika. Kinuha ng mga tauhan mo ang pera ko sa airport. Balak mo akong iwan ng walang-wala. Habang kinukuha mo ulit ang kumpanya sa asawa mong tanga, namutla si Rafael. Ang yabang na nakapinta sa kanyang mukha kanina ay biglang natunaw, pinalitan ng matinding kaba. Itinaas niya ang kanyang mga kamay, sinusubukang pakalmahin ang sitwasyon sa pamamagitan ng kanyang nakasanayang panlilinlang. Bianca, honey, put the gun down. Nagkakamali ka. Wala akong inuutos na kunin ang pera mo. We can fix this. Tayo pa rin ang magsasama sa huli. Si Althea. Siya ang may kasalanan ng lahat ng ito, pautal-utal na paliwanag ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng matataguan. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling nakatayo si Althea. Ang kanyang puso ay kumakabog nang mabilis umaabot ang kaba hanggang sa kanyang lalamunan. Ngunit ang kanyang isip ay kasing linaw ng salamin. Dahan-dahan niyang inilagay ang isa niyang kamay sa kanyang tiyan, isang tahimik na panata na walang sino man ang makakapanakit sa kanyang anak. Tiningnan niya si Bianca, hindi nang may galit, kundi nang may matinding awa. Nakikita mo na ba ang totoong mukha niya, Bianca? Kalmadong wika ni Althea. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-iinit na apoy. He sells everyone. Ibinenta niya ang sarili niyang anak para sa kapangyarihan. Ibinenta niya ako. At ngayon ikaw naman ang ginawa niyang pain para makatakas siya sa galit ng lupon. Isusugal mo ba ang kalayaan mo para sa isang lalaking duwag? Shut up, Althea. Huwag kang makialam dito, sigaw ni Rafael. Ang kanyang mukha ay namumula sa matinding galit at kahihiyan. Tumingin siya sa kanyang dalawang armadong tauhan, ngunit ang mga ito ay nag-aalangang kumilos dahil sa baril na nakatutok sa kanilang amo. Ito ang pagkakataon ni Althea. Gamit ang dulo ng kanyang sapatos, marahan niyang itinulak ang itim na folder palapit sa paanan ni Rafael. Pirmahan mo na ang kontrata, Rafael. Take the company and leave us alone. Let's see if your power can save you from a crazy mistress and the monsters you work for, matalim na utos ni Althea. Kasabay nito sumenyas siya kay Marcos gamit ang kanyang mga mata na maghanda. Tuluyang nawala ng katinuan si Bianca nang makita ang kontrata. Sa kanyang isipan, aagawin muli ni Rafael ang lahat at may iwan siyang nakakulong o patay. Sumigaw siya ng malakas at ikinasa ang baril. Walang kukuha ng kumpanya. Mamamatay tayong lahat dito. Nang marinig ang pagkasa ng baril, na naig ang pinakamatinding kaduwagan ni Rafael. Sa halip na harapin ang babaeng dati niyang minahal, mabilis siyang sumibad at hinila ang isa sa kanyang mga tauhan upang gawing pananggalang. Kasabay ng kanyang paggalaw ay ang pag-alingaw-ngaw ng isang nakakabinging putok na bumasag sa katahimikan ng umaga. Ang amoy ng mainit na tingga ay mabilis na kumalat sa hangin. Walang sumigaw. Isang mabigat na lagutok ng katawang bumagsak sa semento ang sumunod. Binitawan ni Bianca ang baril, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat sa kanyang sariling ginawa. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod, nanginginig. Sa kabilang dako nakabulagta ang tauhan ni Rafael, habang si Rafael mismo ay nakasalampak sa sahig, nakahawak sa kanyang balikat, na ngayon ay mabilis na binabaha ng malapot at madilim na dugo. Hindi siya nakapagtago ng maayos. Daplisman tinamaan pa rin siya. Bago pa man makakilos ang natitirang tauhan, mabilis na bumukas ang malaking pintuan ng pabrika. Pumasok si Julian kasama ang kanyang mga armadong tauhan, mabilis na dinisarmahan ang kalaban at pinusasan si Bianca na nakatulala na lamang sa kawalan. Agad na tumakbo si Althea palapit kay Marcos.
Gamit ang nanginginig na mga kamay kinalagan niya ang nakagapos na abogado. Ligtas ka na, Marcos. Ligtas na tayo, umiiyak na bulong niya habang inaalalayan itong tumayo. Ngunit mula sa likuran, isang halakhak na puno ng pighati at kabaluan ang umagaw sa kanilang atensyon. Si Rafael sa kabila ng pagdurugo ng kanyang balikat ay gumapang patungo sa itim na folder. Gamit ang kanyang nanginginig at madugong kamay, kinuha niya ang panulat at inilagay ang kanyang pirma sa ibabaw ng pangalan niya. I, Juan Althea. Hinihingal na wika ni Rafael, ang kanyang ngiti ay nakakakilabot. Pinirmahan ko na. Akin na ulit ang kumpanya. At kayo, hahanapin kayo ng lupon. Papatayin nila kayong lahat. Tiningnan lamang siya ni Althea mula sa itaas. Wala nang bakas ng takot sa kanyang mukha. Sana binasa mo ang maliliit na letra, Rafael. Ang pinirmahan mo ay ang pag-amin sa lahat ng kasalanan ng lupon at ng pamilya mo. Nakalink ang dokumentong iyan sa sistem ng Interpol. Wala ka ng kumpanya, wala ka ng buhay. Ibinenta mo ang sarili mo sa kulungan. Nawala ang ngiti ni Rafael, pilit niyang binasa ang nakasulat sa papel. At nang mapagtanto niya ang katotohanan, isang malakas at desperadong sigaw ang lumabas sa kanyang mga labi. Ang lalaking akala ay hawak niya ang mundo ay tuluyan nang nadurog ng sarili niyang kasakiman. Tapos na, nagwagi na si Althea. Ngunit habang humahakbang siya palayo, kasama si Julian at Marcos, isang bigla ang pag-ikot ng paligid ang naramdaman niya. Ang matinding stress, ang takot na kanyang pinigilan, at ang pagod ng kanyang katawan ay sabay-sabay na sumingil. Isang matalim na kirot na parang hinihiwa ang kanyang puson ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Bumagsak ang kanyang mga tuhod sa malamig na semento. Nakita niya ang pagtakbo ni Julian palapit sa kanya, ngunit ang boses nito ay parang nanggagaling sa ilalim ng tubig. Naramdaman ni Althea ang isang mainit na likidong unti-unting dumadaloy sa kanyang mga hita. Julian, ang anak ko. Parang awa mo na iligtas mo ang anak ko, huling bulong ni Althea bago tuluyang nagdilim ang kanyang paningin. Doc, gawin niyo ang lahat. Buhayin niyo silang dalawa, parang awa niyo na. Ang boses ni Julian ay tila isang malakas na kulog na bumasag sa katahimikan ng puting pasilyo. Ang tunog ng mga gulong ng stretcher na mabilis na itinutulak patungo sa operating room ay ang tanging ingay na naririnig ni Althea bago siya tuluyang lamunin ng dilim. Sa kanyang kawalan ng malay, naramdaman niya ang isang pamilyar na mainit na kamay. Ang kamay ng kanyang ama. Magpahinga ka na, anak ko. Ipinaglaban mo kami. Ngayon oras na para ipaglaban mo ang sarili mo. Ito ang mga huling salita na umalingaw-ngaw sa kanyang panaginip, isang panaginip na parang walang katapusang pagbagsak. Subalit sa halip na matakot, may naramdaman siyang kakaibang kagaanang pumalibot sa kanyang kaluluwa. Isang pagpapatawad sa sarili na matagal na niyang ipinagkait. Isang linggo. Ganyan katagal bago muling nakita ni Althea ang liwanag. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang una niyang naramdaman ay ang amoy ng mga bulaklak, hindi ang mapagkunwaring dilaw na rosas, kundi ang amoy ng puting liryo na paborito niya. Puti ang kisame, malamig ang hangin, at sa gilid ng kanyang kama, may nakaupong isang lalaki na tutulog habang hawak ang kanyang kamay, si Julian. Agad na gumapang ang kaba sa kanyang dibdib. Pilit niyang inigalaw ang kabilang kamay at dahan-dahang hinaplos ang kanyang tiyan. Wala na ang umbok, wala na ang bigat. Isang mahinang hikbi ang kumawala sa kanyang mga labi, sapat na upang magising si Julian. Mabilis na tumayo ang lalaki, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, ngunit may bakas ng matinding ginhawa. Althea, salamat sa Diyos at nagising ka na, bulong ni Julian, maingat na hinawakan ang magkabilang pisngi niya. Julian, ang anak ko, nasaan ang anak ko? Tanong ni Althea. Ang boses ay basag at nanginginig. Handa na siyang mamatay sa pighati. Handa na siyang isumpa ang mundo kung kinuha sa kanya ang tanging rason ng kanyang kaligtasan. Ngumiti si Julian, isang ngiting nagpaiyak sa kalangitan ng kwarto. Dahan-dahan siyang lumapit sa pintuan at binuksan ito. Pumasok ang isang nurse, tulak-tulak ang isang maliit na incubator. Sa loob nito, balot ng makapal na kumot, ay isang maliit na anghel na tahimik na natutulog. Premature siya, Althea, 7 months. Kinailangan siyang ilabas para mailigtas kayong dalawa. Mahina pa siya, pero lumalaban. Katulad ng ina niya, lumuluhang paliwanag ni Julian habang inalalayan si Althea na masilayan ng sanggol. Hindi mapigilan ni Althea ang pag-agos ng kanyang mga luha. Inabot niya ang salamin ng incubator, dinarama ang init ng buhay ng kanyang anak. Ang tagumpay na hindi mabibili ng anumang shares o
o yaman sa mundo. Ligtas na tayo, anak. Walang mananakit sa atin. Pangako iyan ni Mama, bulong niya, ang kanyang puso ay umaapaw sa pagmamahal at kapayapaan. Sa mga sumunod na araw, habang unti-unting nagpapalakas si Althea sa ospital, ipinaliwanag ni Julian at Marcus ang mga nangyari sa labas. Ang kontratang pinirmahan ni Rafael ay naging isang napakalakas na ebidensya. Dahil sa takot sa lupon at sa banta ng Interpol, walang nagawa si Rafael kundi umamin sa lahat ng kasalanan. Siya at si Bianca ay nahatulan ng mahabang pagkakulong dahil sa estafa, money laundering at attempted murder. Samantala si Doña Remedios, dahil sa matinding stress at pagkawala ng yaman, ay na-stroke at ngayon ay nakatira sa isang pampublikong pasilidad malayo sa karangyaan na dating inaangkin niya. Ang pamilya Monteverde ay tuluyang nabura sa mapa ng kapangyarihan. 6 na buwan ang lumipas. Ang hanging nagmumula sa dagat ay humaplos sa mukha ni Althea habang nakatayo siya sa balkonahe ng rest house ng mga Villarreal. Hindi na siya ang babaeng nakayuko at namumutla sa loob ng mansyon sa Forbes Park. Siya ngayon si Althea Villarreal, ang nag-iisang tagapamahala ng Villarreal Foundation, isang organisasyong nagbibigay ng legal at pinansyal na tulong sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso. Iniwan na niya ang magulong mundo ng The Vanguard kay Julian. Pinili ang isang buhay na tahimik at may katuturan. Narinig niya ang tunog ng mabibigat na hakbang sa kahoy na sahig. Paglingon niya, nakita niya si Julian karga-karga, ang isang malusog na sanggol na lalaki na humahagikik habang pinaglalaruan ang kurbatang lalaki. Mukhang may gustong sumama sa meeting mo sa foundation, mamaya, nakangiting wika ni Julian habang iniaabot ang bata kay Althea. Kinuha ni Althea ang kanyang anak at mahigpit itong niyakap. Ang amoy ng pulbos at gatas ay nagbigay ng panibagong lakas sa kanyang kaluluwa. Tumingin siya kay Julian. Sa loob ng 6 na buwan ang pinsang ito ang naging tagapagtanggol nila, ang naging pader na nasasandalan niya sa tuwing nakakaramdam siya ng takot. Wala man silang romantikong ugnayan, ang pagmamahal na ibinibigay nito bilang pamilya ay sapat na upang mapunan ang mga butas sa puso ni Althea. Salamat, Julian. Dahil sa iyo nakabalik ako sa buhay na ito, taos-pusong wika ni Althea. Hindi, Althea. Ikaw ang nagligtas sa sarili mo. Ginabayan lang kita, sagot ni Julian, tinapik ang balikat niya bago pumasok sa loob. Habang pinagmamasdan ni Althea ang papalubog na araw, kinuha niya ang lumang singsing ng kanyang ama na nakasabit sa kanyang kwintas. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan niya, isang paghinga na nagtatapos sa sakit at nagbubukas sa bagong bukas. Hindi na siya ang reyna sa likod ng anino. Siya na ngayon ang reyna ng sarili niyang liwanag, hawak ang kinabukasan ng anak na kanyang ipinaglaban at handang harapin ang anumang unos na darating, hindi na bilang isang biktima, kundi bilang isang matatag na ina. Ang banayad na simoy ng hangin ay tila isang malambot na kamay na humaplos sa mukha ni Althea. Sa ibabaw ng berdeng burol kung saan nakatayo ang puntod ng kanyang ama, walang ibang maririnig kundi ang kaluskos ng mga dahon at ang mahinang pag-awit ng mga ibon. Dahan-dahan siyang lumuhod, inilapag ang isang tangkay ng puting liryo sa ibabaw ng lapida na may nakaukit na pangalang Don Alberto Villarreal. Tapos na ang laban, Papa. Tahimik na po kami, malambing na bulong ni Althea. Ang kanyang mga mata ay nanatiling tuyo, hindi dahil ubos na ang kanyang luha, kundi dahil napalitan na ito ng isang dalisay na kapayapaan. Sa hindi kalayuan nakatayo si Julian, sa lilim ng isang malaking puno ng mangga, karga-karga, ang isang taong gulang na si Alba, ang anak ni Althea. Ang matamis at inosenteng halakhak ng bata ay umalingaw-ngaw sa hangin. Para kay Althea, ang halakhak na iyon ang pinakamagandang musika sa mundo. Ito ang pumawi sa lahat ng tunog ng pagbasag ng salamin, mga sigaw ng galit, at mga salitang dumurog sa kanyang pagkatao sa loob ng 7 taon. Isang tanong ang madalas na ibinabato sa kanya ng mga babaeng tinutulungan niya sa foundation. Pinatawad mo na ba sila? Tuwing naiisip niya si Rafael, na ngayon ay nakakulong sa isang malamig at madilim na selda, inuubos ang mga araw sa pagsisisi. O si Doña Remedios, na nakatingin na lamang sa kawalan, habang inaalagaan ng mga nurse, na binabayaran mismo ng Villarreal Foundation, wala na siyang nararamdamang galit. Walang poot, walang pagnanasang makitang masaktan pa sila. Pinatawad na niya ang mga ito, hindi dahil karapat-dapat sila sa kapatawaran, kundi dahil karapat-dapat si Althea
na lumaya mula sa bigat ng nakaraan. Ang hindi pagpapatawad ay parang pag-inom ng lason habang naghihintay na mamatay ang iyong kaaway. Ibinaba na niya ang lason. Pinili niyang patawarin ang kanyang sarili sa pagtitiis ng matagal at pinakawalan niya ang mga taong nanakit sa kanya sa kamay ng sarili nilang karma. Tumayo si Althea at inayos ang kanyang puting bestida. Tumingin siya sa malawak na kalangitan na ngayon ay kulay kahel dahil sa papalubog na araw. Nahanap na niya ang tunay na kapayapaan. Hindi ito matatagpuan sa pagbawi ng kumpanya o sa pagmamay-ari ng mga naglalakihang mansyon. Ang kapayapaan ay ang kakayahang matulog sa gabi na walang itinatagong lihim, walang kinatatakutang kasinungalingan, at gumising sa umaga na buo ang pagmamahal sa sarili. Sa kanyang paghakbang palayo sa puntod, upang salubungin ang kanyang mag-ama, ang kanyang pamilya. Isang tahimik na mensahe. Ang iniwan niya para sa lahat ng kababaihang nag-aakalang sila ay mga anino lamang sa buhay ng ibang tao. Ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa haba ng kanyang pagtitiis sa maling tao. Hindi tayo mga martir na isinilang upang saluhin ang mga kasalanan ng iba. Tayo ay mga reyna ng ating sariling kapalaran. Kung ikaw ay itinapon sa dilim, huwag mong hintayin na may magsindi ng ilaw para sa iyo. Maging apoy ka, at mula sa mga abo ng iyong mga pasakit bumuo ka ng isang buhay na walang sino man ang makakabawi. Kinuha niya si Alba mula kay Julian. Hinalikan niya ang noo ng bata at sabay silang naglakad patungo sa naghihintay na liwanag ng panibagong bukas. Ang anino ay tuluyan ng naglaho. Ang reyna ay ganap ng malaya.